Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. Ay, nagkaroon ng union sa inyo ng person mo or magkakaroon pa lang? Kung mag-umpisa pala na magkaroon ng union sa inyo kasi may message na darating, magte-take siya ng action o pwede ikaw mag-take na action. So, sige magsasama kayo sa isang bahay na ng person na to na kakaroon ng union sa inyo. And you will live a life na parang holy ba? Yung ganun, holy kayo, holy. Yung ganun na, ibig sabihin na obedient, sumusunod sa rules ng God, no? Hindi kayo gumagawa ng mga evil, hindi kayo gumagawa ng mga pinagbabawal ng God. Alam yung holy, ganun, like, living a righteous life na righteous kayo, ganun. And then, may baggage na natanggal sa'yo, may mga baggage na na-release mo, mga karga siguro to, you know, mga gawa ng deceit ba? Deceit ng iba yan guys, yung natanggal sa'yo na ayan, kaya hindi ka na naka-experience ng emotional turmoil, naka-recover ka na from emotional turmoil. So, you are a hero, no? Maring lifesaver ka or nagsisave ka, no, ng mga animals or tao or maging hero ka, no? Iba-ibang klase ng hero, di ba? And you are empathetic. Ganun ang mga hero eh, no? Yung mga tunay na hero. Dahil sa naawa sila, they know how to put themselves in the shoes of others. That's why they save. They're very courageous and brave to save. Kasi empathetic yung mga yan. So you're empathetic, caring, loving, affectionate. Or maybe you're affectionate and loving and caring towards someone, your person. Merong person na divinely guided kayo to be together. Yan ang tunay na person na divinely guided kayo, no? Sumisimbolo ng truth tumbloy. So, yan talaga. At maging malaya na kayo kasi sumisimbolo ng freedom to. Malaya na kayong magsama nang wala nang mga hadlang, ganyan. And you embody wisdom. So, you're wise. O meron kang good judgment, sound judgment, you have a good judgment, you're acquiring wisdom. So yan, and then darating siya, gentleman, yung mag-offer ng relationship, couple love, or relationship yung offer niya kasi ang God nito ay magkaroon ng relationship sa inyo, mag-umpisa ka ng relationship. At ang ilipat ka, ang lumipat kayo, yan ang offer niya. May offer talaga siya sa'yo. May offer siya sa'yo. May message din to, makatanggap ka ng letter from that person. Kasi may offer nga siya sa'yo. Yung person na yan. Ito yung offer niya sa'yo. Yung hindi ka na nahadlangan ng iba, hindi ka na na-oppress ng iba, hindi ka na nakokontrol ng iba, hindi ka na nakumbinsi ng iba sa will nila kung anong gusto nila. Paniwalain ka, o gawin mo, gusto nilang gawin mo, yung mga ganun. And then yung maging goal-driven ka na, maging, yung hindi ka na, oppress nito, mga superior na to. Hindi ka na malansiyan ng iba, ng ganun. And
Hindi ka na maging bitter sa buhay. And so, maging fiery, confident, attractive, positive ka na, no? And charismatic. At itong mga bitter na ito, King of Swords, na gusto kong pigilan, hadlangan na hindi na masend sa'yo. Yung mga sinasend nila sa'yo. Nasa gano'n na hindi ka na maging defensive. Yung sinasend pala nila sa'yo, ni King of Swords, ay yung effect nung nagiging defensive ka. Para hindi ka na maging defensive. May bibigay daw siya sa'yo. Maging generous daw siya sa'yo. Yan ang naisabihin sa'yo ng person mo, no? Na send ng letter. Kasi may letter dito. Mag-offer ng couple love. May offer siya sa'yo. At maging courageous daw siya, no? Kumbaga, tunay na gusto ka niya, true. Tunay na gusto ka niyang bigyan ng tulong, Gusto ka niyang bigyan ng tulong, tunay. Totoo na gusto ka niyang bigyan ng tulong na, alam mo, generous talaga siya and willing talaga siya na totoo na gusto ka niyang bigyan ng tulong. And offer tulong, basta gusto ka niyang tulungan. Blue naka-blue. So, totoo. Kumbaga, yung intention niyang bigyan kanya ng tulong. Kasi, hindi dahil sa nakadestiny. Dahil mento yun ang mangyari. Dahil siya yung parang nakaset, natutulong sa'yo. Or dahil para maging ano na din yung buhay mo, maging lucky, maswerte, fortunate, para hindi ka na ma-stuck, recover ka na from being stuck. And para hindi na din nakapang spy, hindi na nakabantay sa buhay mo yung mga gusto mo. Makontrol, magbantay sa buhay mo, mangialam sa buhay mo. Ito, gumagawa ng deceit sa'yo. May gumagawa ng deceit. At para mag-heal ka na. Gusto niya mag-heal ka. So, meron daw yung may mga na-atake sa'yo kahit sa malayo. Galing sa malalayong attacks to. Maaaring may distance. Mamatay daw yan yung mga na-atake sa'yo na witchcraft. Siyempre, afterlife, parusahan niya sila ng God dun sa lake of fire na may sulfur. Kasi yun ang parusa talaga ng God, no? Yan sabi niya na, doon niya ilalagay yan sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa na gumagawa ng witchcraft. Siyempre, pag sila'y namatay na. Kaya nga, talagang nakakatakot ang parusa sa mga, alam niyo, yung mga evil doers, no? Hindi lang basta-basta, hindi. Nako, eternal pa. So, 2 of Wands, 8 of Wands, mamatay na yan. Yung mga na-atake, yung mga nasisend ng mga attacks na yan. Yung mga witchcraft, yung magagawa ng witchcraft sa'yo. Basta hindi ka din gumagawa ng ganyan. Kasi kung gumagawa ka niyan, isa ka din sa kanilang kampo ng kadiliman. Natural. Pag gumagawa ka niyan, isa ka din sa paparusahan ng God doon, afterlife. Hindi ka sa side ng God pag yan ang iyong gawain.
Sa mga gusto magbago, kung may mga ginagawa ba na ganyan, ay magbago kayo. Nasa inyo na yan. So, Queen of Cups in reverse. Cold daw and bitter kasi hindi sila makapang-manipulate, hindi daw tumatalab yung kanilang witchcraft, nagiging vicious. Kasi hindi tumatalab, hindi nagmamanifest, hindi tumatalab, hindi gumagana, hindi daw tumatalab. Kaya cold and vicious itong mga na-atake ng witchcraft, gumagawa ng witchcraft sa'yo, tapos mamamatay pa sila. Ewan ko lang, lahat ay mamamatay, marami. Pero kung isa lang, hindi, matay nga siya. Ako nasa malayo, pati ito. May distance, guys. Yung gumagawa. Walking away. Mga hostile ito, o hostile kung isa lang. Lalayo ito. Kasi siya, heartbroken, broken heart, o pwedeng atakin sa puso. Hindi daw yan atakin sa puso. O heartbroken siya. No? Broken. Nag-experience sa heart. Broken yung heart niya. Dahil kaya naging hostile siya. Pero mali yan na yung gumaganti pa. At kung sino-sino pa yung gagawa niya ng kademonyuhan. Hindi mo daw ex yan. May maring third party. Well, malaman na lang niya yan. Kasi mamatay naman daw yan. Parusahan daw yan sa impyerno. Natural lang sa Bible yun. Yun, parusa na agad sa kanila. Third party to na maaaring sinusuyo niya or na-offera niya ng cup of love yung person mo or may gusto sa person mo para hindi mag-take na action sa person mo, para maklaruhan sa person mo na you're not the one, ganun. O para you're not the one daw, para lituin niya sa person mo. Pero yun ay pampalito niya lang. Ginagawa niya ng witchcraft para maklaruhan yun ang intention niya sa person mo. You're not the one. Pero ikaw talaga yung the one. No? Siya yung gumagawa ng kademonyohan. Ginagawa niya, nililito niya yung isipan ng person mo. Dinidistract niya. Kasi gusto niya nga angkinin yung hindi naman para sa kanya. Hindi naman sa kanya. Madaming ganyan. Ang ending nila afterlife na impyerno na sila. Eternal na padurusan nila. Kasi very injustice yung mga ginagawa nila dito sa mundo. Kahit may warning ng God sa mga ganyang gawain, kasi pa rin sila kagawa. Kasi upright. Upright to. Clarify ko lang kung upright ba. Ay, maging masagana yung buhay mo. Madaming pagkain na masasarap, parang pie, tapos turkey, mga ganyan. Maging emotionally fulfilled ka and happy, ganyan. Parang ma-touch ka. Parang you will feel happy na masaya ka. Maging masaya ka sa buhay, maging masayahin ka, positive and stable and secured, and match up yung money, opportunities, and huge offer. And possible na sisikat ka, magiging popular ka.
Yan na yung parang piniprepare sa'yo na blessing na darating. No? May blessing na darating sa'yo. Na makarecover ka na from hurt and ma-release mo na yung kinikip mo. Matanggal na yan sa'yo. Meron kang kinikip na matanggal sa'yo. Ma-release mo na, ma-let go mo na. At merong king dito. Maging stable ka daw, maging secured financially. So, manatili kang ganyan, no? Parang or maybe this is a person na daogking yung energy nyo yun, na maring stagnant yung connection nyo yun, na magkaroon na yung beginning sa inyong dalawa. Yan. Someone secured and hardworking, stable financially. That is your ex daw. Ex mo daw yan. Ex-love. Na magkaroon ng collaboration sa inyo. Pagtutulungan. And then, bubuo kayo ng pamilya. Ex. So, sa mga ayaw naman sa ex, walang new person pa. Kasi yan nga ang blessing. Yan ang para piniprepare na magkaroon ng new relationship sa inyo, yung ex mo. Ito na gusto sa'yo ng ex mo. Thought, siguro malalim ka mag-isip, o magaling ka mag-isip, o mahilig ka mag-isip. And then, dahil may nakaset sa'yo, maaaring alam niyo nakaset kayo to be together, no? And you're strong. Well, yung mga gumagawa na yun ng witchcraft, decision nila yun eh. Choice nila yun in life. Alam naman nila yung consequence in afterlife. So, ayan, alam nila kung ano yung parusa ng God sa kanila. So, choice nila yan. Wala naman sila iba sisihin dyan. So, pag sila ay natulan sa kabilang buhay. So, ayan guys, so, kasi ano kayo, nag-offer ng tulong, ganun ka. You offer a helping hand, and courageous, na masabi ng totoo, at yung sinasabi mo ay totoo, and maaaring you offer freedom din, kasi color blue is freedom eh. Para mag-heal na, may rooted, may grounded ang mga tao. And may ka magtanim-tanim para maging stable na, secured ang mga yung ma-set free sa mga lahat ng mga nagre-restrict, sa lahat ng mga gumagawa ng deceit, no? Sa lahat ng mga ginagawan pala ng deceit, sa lahat ng mga ginagawa ng yung alam yung nire-restrict sila, no? Yan. Sa lahat ng ina-bandage, yung ganon. And rooted, grounded ka, mahilig sa mga animals, magtanim, sa matanim. So, yun na nagustuhan niya sa'yo. And then, kasi, clarify natin ito. Oo, nag-offer ka ng freedom para makapag-umpisa na yung mga tao ng fresh start, na wala na nagre-restrict sa kanila, they're not in a bandage. Yun, ganun. Di ba hero ka? Hero. So, yan. Ito na lamang for collective reading.